magpa-pay-in. Tama mali? Yes. Tama? So ano pa ba? Ano ba yung mga pinapangako natin sa kanila? Para lang mag-pay-in sila. Refer mo lang sa akin, ako pupuntahan ko yan, ako bahala dyan. Di ba? So pinag-training mo ayaw, binakatay mo ng mga events ayaw. So yun yung mga isa sa dahilan kung bakit hindi nag-create ng professionalism pag sa bahay mo kinausap. Kasi yung certain point in time na yun, teritoryo niya yun at kailangan ma-overpower mo siya. Para ma-overpower mo siya, the only way is to give promises. Mangangako ka sa kanya ng kung ano-ano para lang ma-please mo siya. Pero technically, at the end of it, hindi mo siya mapalabas ang bahay niya para mag-effort. Konti lang yung sa bahay kinausap, pagkatapos tumuloy. Majority hindi. Tingnan nyo ha, ano yung kasunod? Establish proper doctrine on where to do the business. Okay, ito na. Nung nag-pay-in siya sa bahay, tama? So kayo, pag magpapapay-in siya, sa bahay din. Kasi doon niya naintindihan eh. Eh kung dinala mo sa center, sa opisina, saan alam niya magpipay-in? Sa office. Kung nagtinok mo sa labas yan, sa labas mo siya tinok, sa coffee shop. So pag nag-invite siya, hindi pwede sa dahil na pag-usapan niyo, huwag sa bahay. Saan niya dadalhin? It's either office or coffee shop. Nakuha niyo po? So next time na mag-i-invite yan, coffee shop din ang isi-set up niya. Or dadalhin sa product center. Or dadalhin dito sa opisina. Nakikita niyo po? At ano yung nagiging effect nito? Tingnan niyo po ha. Sino taga-NCR? Taas ang kamay. NCR, taga Maynila, dito ngayon. Kakonte, puro talaga province. Okay, ganito ha. Sino yung mga taga-province niyo? Taas ang kamay. Majority. Okay, ito na. Product center ko na rin ng Tugigaraw. Okay, product center ng Isabela. Doon yung tinok yung prospect. Nag-pay-in siya. Doon din nag-pay-in. O, ito na. Nung mag-i-invite, saan mag-i-invite? Doon din, product center. Tama mali? O, ito na. So, nag-invite siya sa product center. So, ibig sabihin, alam niya na doon dadalhin ang mga prospect. Nagigets nyo? So, anong epekto nito sa'yo? Saan na lang kayo makikita? Product center na lang. So, ano yung lesson learned doon? Ano yung naging effect doon? Ano yung magiging effect sa inyo? Napapractice nyo yung professionalism at natutulungan nyo yung product center na lumakas. Nakukuha? What else? Emphasize your prestige and business integrity. Pag sa opisina mo kinausap yan or kahit sa labas, sa mga table presentation sa mga coffee shop, napapakita mo yung prestige mo. Okay? Napapakita mo yung business integrity. Pag sa bahay mo yung kinausap sa bahay ng prospect, mahihirapan kang patunayan yan. Kasi bakit? Tingnan mo ha, wala kang magagawa pagka gusto niyang itigil ang presentation mo eh. Wala kang magagawa pag merong nag-ingay. Wala kang magagawa pag may dumating na kapitbahay. Hindi mo siya kontrolado. Teritoryo niya kasi yun. Pero kung nasa labas kayo nag-uusap, kontrolado mo kahit paano, yun yung sinasabi dito. You're in control of your momentum. At the same time, nape-prevent ang attrition. Ano yung attrition pagkalagas? Pag natutunan nilang pagpunta ng opisina, sa opisina yan pupunta. Nakukuha niyo po? So kahit wala ka, tutuloy sila. Nakukuha? Pero kung wala ka, dahil sa bahay mo kinausap yan, pag wala ka, tutuloy pa ng trabaho? Hindi na. Ayaw nga umalis sa bahay niyan eh. Yun yung masaklap doon. Ayaw nilang umalis sa bahay kasi nga, ang dinoktrina mo sa kanila, sa bahay lang pwede nang gawin yung negosyo. Okay? Kapatid, meron ako sanang tip sa inyo. Every time na meron kayong pepresentahan, you see to it na yung pepresentahan nyo, ang tingin nyo business partner. Hindi 1-5. Kasi yung iba kasi, pag nagpe-present, kahit alam naman nilang walang potential yung kakausapin nila, pero gusto lang nila mapasali kasi kailangan nila yung 1-5 dun. So every time na meron kayo tutok, you see to it ng tingin nyo sa mga kakausapin nyo, business partner, ano matutulong nito sa negosyo natin? Hindi 1-5. Yung iba kasi dahil 1-5 na, kaya nga ito masakit na pakinggan to ha. Kaya nga yung iba gusto magpapain ng 15 hits eh, 32 hits eh, kasi bakit ang daming 1-5 dun? Tama? Kaya naman yan, pag nagdasal yan, yung dani ko
piso. Diba? Nakuha niyo yung point? Kasi ito tanong ko sa inyo mga partner. Ito nyo ha. Kunwari, may pinapayin ka. 7 heads. Sabihin na lang natin, 15 heads sir, pinapayin ko 15 heads. Gusto mo ba sir, pinapayin natin 15 heads? Siyempre, tama? Ang question ko sa inyo, kung may pinapayin kayo 15 heads, anong plano nyo? Anong plano nyo sa 15 heads? Tulungan, magbenta. Tama? Benta natin yung power pack mo. Diba? Saan napunta? Sa network, direct selling. See? Ano ba negosyo natin? Direct selling o networking? O bakit dinadala mo sa direct selling? Nakita nyo ba? Kaya minsan, bumabagal yung network natin because nauuwi sa direct selling ang mga dealers natin. Pinapayin mo ng 7 heads. Ngayon, yung 7 bag, gusto mo ibenta nila. Eh, ano ba talaga ang value ng product natin? Di ba? Nung meron tayong tinanong natin sila kung anong product gusto nila. Kunwari, tinanong ko si mama, anong gusto mo product? Sinagot ko, guyabano. Guyabano yung gusto ko. Bakit ang guyabano? Sabi mo kasi lahi namin yung may mga cyst, may cancer, may diabetes. O di sakto, tama nga yung guyabano sa'yo. Tapos bigla akong sasabihin, ma'am, benta natin para mabalik yung pera mo. Ma'am, nung bumili ka ba ng cellphone? Nung bumili ka ba ng washing machine sa bahay niyo, ma'am? Sinabi ba sa inyong salesman, ma'am, para mabalik yung nilabas mo na sa washing machine, tumanggap ka ng labada. Nung bumili ka ng TV sa bahay niyo, sir, para mabalik mo yung perang nilabas mo, magtawag ka ng mga manonood sa bahay mo, tapos sigilin mo ng tig-5 piso. Ganun ba? Eh bakit yung power pack natin gusto mo ipabenta? Pinabababa mo yung value. Kung naglabas sila ng pera para sa power pack, dahil i-consume nila yun. So paano nila babalik yung pera? Paano mababalik yung pera nila? Di mag-create ng network para mag-1.5 sila. Mabawi nila yung nilabas nila. Nasa ng product, dapat kinu-consume nila yun. Kaya nga, the big question is, bakit mo pinag 7 heads? Tama? Galit niyo ako eh. Joke lang po. Bakit mo pinag 7 heads? Dapat kung pinag 7 heads mo to, ma'am, you see to it na yung mga bags na yun, inumin nila. At para mabawi nila yun, mag-create sila ng network. So mag-create sila ng A&B 151515. Anong effect nito? Mababawi nila yung nilabas sila? Ano naman ang epekto sa'yo? Eh di mag-1515 ka pa rin, mas malaki ang kikitain mo. Nakigets niyo po? Kung gusto nyo mapabawi sa tao, sa mga dealers nyo, sa mga prospects nyo, yung nilabas nila, turuan mo sila mag-network, huwag mo turuan mag-direct selling. Naintindihan nyo ba? Yes, napaka-simple. Ang negosyo natin, hindi tayo sinabihan ni ma'am na pag bumili ng power pack, ipabenta nyo yung laman. Hindi. Ang sinabi, i-consume nila yung binili nila. Para mabawi, mag-create sila ng A&B. O gusto nyo makita kung paano? O pakita ko sa inyo. Para magka-idea kayo. Tuloy natin to. Kung eto ka, tapos eto yung bagong sali, okay. So pag meron siyang na-invite, magkakaroon siya ng 2,500 pesos. Tama mali? Magkano yun? 1,000. Pag nag-1,500 siya, magkano na? 2,500. So ang sabi, pag nag-invite itong dalawa na to, ano mangyayari? 1,515. Magkano yun? 3,000. So magkano na to? 5,500. Eh nag-invite itong mga to. 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Ilang 1,500 yun? 6. So bali magkano? 6,000. So magkano na total? 11,500. Magkano nilabas niya? 9,000 pesos. Bawi? Ito yung malupit. Nabawi niya yung nilabas niya, nasa kanya yung power pack. Ito yung matindi. Downline mo to. Ito ka. Strong side mo to. Alam nga naman yung nag-pain, ilagay mo sa weak sa strong side. Saan mo lalagay? Natural, sa kung saan kababang na tama? Yes. Imagine mo, ilang 1,500 yan. O, sa part mo. Sino panalo? Panalo ka. Parehas kayong panalo. Yes. Kapatid, sabi ko sa inyo, napakalaki ng value ng doktrina.
Kung ano yung dinoktrina mo sa prospect mo, yun yung susundin yan. Meron ba tayong kapatid na iglesia rito? Meron? Bago naging iglesia, sir, dinoktrinahan, di ba? Gano'ng katagal? 6 months, minsan 1 year, tama? Depende sa schedule. So yung doktrina ng proseso na yon, nandun lahat yung mga panuntunan nyo eh, tama? Yes. Kaya bago maging fully baptized, na doktrinahan ng tama? Ganyan din sa negosyo natin. Kung ano idudoktrina mo sa kanila, yun yung susundin nila. Eh kung kinakausap mo pa lang, ang sinasabi mo, magbebenta tayo ng product, hindi sa damo eh, hindi sa direct selling. Bring mo ang sinabi mo, ibenta yung product. Tapos pag nabenta niya, ibili niya uli ng power pack. Tapos pag nabenta, bumili uli ng power pack. O di kailan ka ba magwa-1.5 pag naubos nila yung mga binibenta nila? See? Pag may napasali, ano sasabihin din? Ibenta rin yung power pack. Nakikita niyo po? Kasi kung ano yung itinuro sa'yo, yun yung itinuro mo sa ilalim. Wala akong sinabing mali, wala akong sinabing bawal, pero mabagal. Nakukuha po? And I'm sure may mga gumagawa niyan dito. Hindi ko sinabing mali o bawal, mabagal nga lang. At ikaw din ang nakakaalam yan. Biriin mo, checking ka, ang tagal bago mo tsumake pa, ang tagal bago ka tsumake ng 690. Okay ka na ba sa 690? Pang 690 pesos ka lang ba? Pang 300,000 ka, kapatid? Ang opportunity na binigay sa ng First Vita Plus, 300,000 isang buwan. 75,000 isang linggo. Yan ang value mo sa First Vita Plus. Kaya huwag kang magkasya sa 690 pesos. Nakukuha? So first time nyo ba narinig to? O, i-practice nyo. Maybe this is a new learning, kaya kayo yung purpose ng training nyo eh. Yun yung very purpose kung pagka nakikinig ngayon. Hindi ang purpose mo rito yung magpapapirma ka sa akin para makita ng upline mo na ang dami mong pinapirmahang LTO. That is useless. Pwede ko kayo i-motivate dito sa yabang eh. Sa kotse, sa bahay. Pero ang tanong, paano mo ginawa? Ang mahalaga rito, paano nyo gagawin yung negosyo? Hindi naman mahalaga yung resulta ko. Alam mo kung ano yung mahalaga? Yung resulta nyo. Kasi yung resulta namin, given na eh. Yung resulta nyo yung gagawin natin. At ang ituturo namin sa iyo, paano nyo kukunin. At isa ito sa mga tamang design. Ang kailangan natin mangyari dito, lumaki yung network nyo. Lumaki yung grupo mo na lahat nag-i-invite. Lahat nagiging magaling mag-motivate. Lahat magaling mag-closing. Lahat marunong mag-talk. Kasi dapat yun yung in-create mong environment sa network mo. Eh ang problema minsan, ang in-create mong environment, direct sellers. Puro direct selling. Sabi mo nga sa inyo, hindi mali magbenta kasi magagamit pa rin natin yan. Pamasahe, panloob, pangkain, magagamit natin yan. Pero huwag kang mag-focus doon. Mag-focus kayo sa network. Kasi yung sarili mo dapat ma-multiply sa iba. Dumami ka dapat. Eh paano kung ikaw lang ang marunong mag-talk, hindi mo sila tinuruan? Di puro ikaw lang, pagod ka na. O yung iba rito, ito pa yung idea, bibili daw ng sasakyan. Ano yung mga sasakyan na idea ng mga dealers? Van, 7-seater, bakit kaya ma'am? Panghakot daw. Tama? Ilan ang laman ng van? 14. Eh paano kung halimbawa, dumadami na dealer mo? May pang 16, 15, 16, 17, 18. Hindi mo na mahatid yung iba, hindi mo na masundo. Ano mangyari? Magtatampo, hindi na pupunta. Nakita nyo? Di ba nung hindi mo na maisakay kasi may bagong sasakay na bagong dealer, ay hindi na ako pupunta kasi walang service. Di ba? Kasi ang dinoktrina mo, hatid sundo mo siya. Ito malupit, ikaw ang upline, ginawa ka pang driver. Nag-aaway-away pa yan kung sino mauunang ibababa. At ito yung pinakamalupit, baka hindi ka pa nag-ambag ng gasolina. Ang sasakyan na nabibili ng upline nyo, hindi yan pang serbisyo sa downline. Hindi yan pang serbisyo sa downline. Yung sasakyan na binili ng upline mo, reward niya yan sa sarili niya kasi kumita siya.
Reward na yan na magamit ng pamilya niya. Reward na yan na magamit niya as prestige niya sa negosyo niya. Hindi siya driver. So sa mga walang sasakyan dito, bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto ko magpundar kayo ng sarili niyong sasakyan. Yun yung tama. Ako may mga dealers na pag dinoktrinahan mo na meron ako sasakyan, hatid sundo kita. Pag may prospect ka, ihatid natin sa opisina. Doon natin ito, isakay natin. Akala mo na mamotivate mo ang dealers mo? Akala mo na mamotivate mo yung mga prospect mo? No! Tinuturuan mo sila sa maling doktrina. Dapat bawat isa sa atin dito nangangarap na magkaroon ng kanya-kanyang sasakyan. Malinaw po? Okay, so naintindihan nyo na ibig ko sabihin? Okay. Tips to a great first impression. Okay, sabi nga po ni Will Rogers, you never get a second chance to make a first impression. So napakahalaga ng impression. Ang impression, eto po yung bagay na matatandaan sa'yo ng tao kahit ilang linggo o gano'n nakatagal. Di ba, minsan may impression tayo sa tao na, kunwari kayo, ano naging impression niyo sa akin? Grabe itong manero mo. Di ba? Grabe naman to magbagsak ng training. O yun, minsan gano'n ang impressions. Yung iba naman, ang impression, mayabang. Di ba? Okay, impression, malamya. Di ba? Depende. Kung ano yung napuna natin, yun ang impressions. Okay? So ang point ko, dapat mag-send ka ng magandang impression sa mga prospects mo. Okay? Kagaya ng ano, be on time or ahead of time. Every time you meet a prospect, okay, or you'll be having a presentation, you make sure na you're on time or ahead of time. Okay lang sir na nauna yung prospect mo sa'yo basta dumating ka sa tamang oras na pinag-usapan. Okay lang, nauna siya sa'yo basta dumating ka lang po alas 2 kayo dapat nandun ka dapat. Ako ha? Okay, what else? Make your presence lighter through warm smile. Pagdating niyo po, alam niyo po ba na pagka dumating kang nakangiti o humarap ka sa kanya nakangiti, the entire presentation mo nakangiti ka na. Pero pag dumating ka na parang mabigat yung loob mo kasi nag-away kayo ng asawa mo, mahihirapan ka ng ngumiti. At ngumiti ka man, mararamdaman ng prospect mo na napipilitan ka lang. So kung may problema, personal, set aside. Pag-harap sa prospect, okay, simple lang naman yun eh. Practice yun, huminga ng malalim. Inhale, exhale, bago kayo marap sa prospect. Tapos, ngumiti ka. Kasi alam ko, pag nabatrip ka, sino bang nababatrip dito na nakangiti? Natural, nakabusangot tayo. Pag ganun tayo, may problema. Tama? Bago ka marap sa prospect, i-compose mo yung sarili mo, ngumiti ka na. Para pag-harap mo sa prospect mo, nakangiti ka na. And what else? Pagdating mo, dun sa area, you have to make sure na shake hands, di ba? Shake hands. So may shake hands tayo, di ba? So kailangan natin makipag-shake hands. Tama ba, sir? Okay. So what is the common mistake na na-create natin today habang nakikipag-shake hands ako sa inyo? Nakalimutan yung tumayo. See? Some simple gestures, but it create a negative impact. Every time you make shake hands to your prospect or guest, you should stand up. Diba? O diba natin ulitin? Ma'am, good morning po. Diba? Sir, good morning, sir. Diba? Good morning, ma'am. Diba? Kailangan, diba? Tatayo tayo. Yan. So every time, no? Na naman ipag-shake hands tayo, you should always stand up. Okay? Okay ba yun, bro? Diba? So, ibig sabihin, tatayo tayo regardless na una ka, basta dumating siya tayo. Ngiti, smile, greet. Good morning, ma'am. If it is morning, good morning. Kung tanghali, good afternoon. Kung gabi, good evening. Hindi yung gabi na, natin pang good morning. Gabi na po. Hindi, sabay tapos po kasi laging umaga. Ang aga-aga mong nagugutok. Alam mo, tayo, okay lang. Okay lang na magbatian tayo ng good morning. Kultura natin yun eh. Di pa nila kultura yun, i-introduce mo pa nga lang eh.
Yung good morning mo pa, great morning pa. Ako, networking ito. Hindi ka pa nag-uumpisa negative na. So, ano sabi ko kanina? This generation requires professionalism when you do this business. Kasi, ano ba ang tingin nila sa networking? O sige, eto po, sa mga naka-experience dito. Ano ang tingin nila sa networking? O, diba? Sa inyo nanggaling yan. Diba? Tapos, hindi ba natin pa-practice yan professionally? Ako First Vita Plus, this is network marketing. This is career. Nagiging mukha siyang scam kasi may mga gumawa nga ng scam. Pero na-stereotype. Ano ibig sabihin ng stereotype, ma'am? Nalalahati. Bakit? Kung ako ba niloko ko nung dati kong girlfriend, lahat ka ng babae, tingin ko manluloko na? Nagbigay nga ako ng chance, daming beses. Nakahan niyo po, so meaning, hindi ko pwedeng sabihin lahat ng babae manluloko. Hindi naman lahat ng lalaki manluloko. Tama ba Pero may mga taong ini-stereotype yan. So ganun din sa networking, ano tingin nila? Scam yan. Tapos, yung kultura pa na hindi na nila naiintindihan, ipapakita mo. Di na ano ka pinag-isipan, pinaliwanag mo pa. Hindi, sabi po kasi laging good morning, di ba? So if it is good evening, you greet good evening. Good evening, ma'am. Di ba? Then what else? Introduce yourself. My name is Jan Gutierrez. Thank you for coming, ma'am. Mga gano'n, di ba? Then, immediately offer our product to taste. Okay, eto pa Nung nag-shake hands ka, ano yung kasunod na gesture na dapat mong gawin? Ano po? Siyempre, alangan naman tumayo kayo ng matagal. Offeran mo umupo. Sino maunang umupo? Siya. Ma'am, have a seat, ma'am. Sir, have a seat. Sir, you may take your seat. Habang papaupo siya, tsaka kaupo. Nakuha niyo po? So that is one fine gesture. Okay? Yun yung mga bagay na minsan ang liit, hindi natin pinapansin. Pero it matters. It really matters. At pag nakipag-shake hands, stand firmly. Dapat nakatayo talaga, hindi half, fully stand. Okay? Good morning po. Diba? Tapos direct eye contact, nakangiti ka. Good morning ma'am, my name is Jeff Gutierrez. Ma'am, have a seat. Diba? With a smile. Diba? Hindi nila alam may problema ka. Ano ba tayo may problema? Kung mapuputol na yung kuryente mo pero positive ka pa rin. Okay. Then immediate over our product to taste. Ito na yung mga marketing strategy namin sa team namin. Okay. Ma'am, have a seat, ma'am. Ma'am, ano pong gusto nyo i-try na product? Actually, I have 3 variants. I have dalandan, guyabano, and fruit medley. Ano po yung gusto nyong tikman dito? Minsan ganito sila. Ano usually sasagot? Ano ba masarap dyan? Tama? Yes. Okay. Pero ma'am, okay ma'am, lahat po siya actually masarap. Pero depende po sa napi-feel mong tikman ngayon. Ibabalik po sa kanya. Tama? Sige, parang gusto ko yung guyabano. Okay, eto na. Dapat prepare kayo na meron kayong dalang bottled water at dapat malamig. So usually pag nagpatok kayo, grupo naman kayo, 2 o 3 kayo. Yung isa bumili na dapat ng malamig na tubig. Tama? Then, sige ma'am, meron, we have water dito ma'am. Timplahin po natin para po matikman. So yung kasama nung magpe-present o nung upline, yun yung mag-a-assist. Kunwari, guess mo, ako yung magtutok, i-assist mo ko. So tinitimpla mo, syempre alam mo magtimpla, i-shake mo na, di ba? Eto na. Nung iinumin na, ito yung catch, turo ko sa inyo. Pag tinikman niya, so iinumin na ganun, di ba? Habang iniinom, papanggitin mo na ngayon yung mga words na to. Binasalan, inorasyon na rin, no? Hindi ko. Habang iniinom niya, ma'am, ang sarap, di ba? So ano yung, bakit sasabihin natin yung word na yun? Yes, kasi mina-mindset mo siya na masarap. Guyabano yung lasa ko, di ba? Di habang iniinom niya, di ba? Pagkatapos, ang sarap nga. Kasi yun yung finip mo. Pero kung finip mo sa kanya, asim ano? O bakit ka sasagot sa'yo? Asim nga. Finip mo, tamis ano? Oo nga, puro tamis. Pero nung finip mo, ang sarap ma'am, di ba?
Guyabano. Yung mga magic words niya habang iniinom. May psychological effect yun. Ayan. So, may natutunan kayo? Yeah. Di ba? So, yan. Yun na rin yung pinanggalingan ng sachet na merong flyers. Nakukuha ko? Okay, ito na. Di siyempre, nung sinabi niya, pagkatapos sabihin naman nasasabihin, oo nga, lasang guyabano. Ma'am, alam niyo po ba na yung laman nung iniinom niyo po aside sa guyabano is meron siyang 5 herb? Talaga, anong tawag din sa technique na yun? Stop selling, start closing technique. Bago ka pa mag-umpisa ng presentation, na i-closing mo na siya. At eto, natikman ang product, na-experience ang product. Alam mo ba na lahat ng sasabihin mo, oo na yan? Napi-feel nyo? Yes. I-try nyo siya. Ha? So may excite kayo mag-present. Diba? So habang, kasi unang-una siya, pinapili mo ng variant. Siyempre, yung pinili niya, naka-mindset siya na dapat masarap yun, ipilit mo sa kanya. Nakuha niyo po? So that is psychology marketing. Okay? Yan. So, mag-offer ng product to taste. Why? Experience is relevance. Hindi naman pwedeng sabihin mo naman, itong guyabano namin, guyabano lasa nito. Paano guyabano? Guyabano! Pinag-imagine mo pa siya, di ba? Iba yung natikman. Di ba? Parang ganito, kwento ko sa inyo, nagpunta ako ng Universal Studios sa Singapore, tsaka sa nakarating ako ng Universal Studios Osaka, Japan. Namasyal din ako sa Ferrari World, sa Atlantis, sa Dubai. Nakaikot na rin ako sa Korea. Yan, kinukwento ko sa inyo. Pero nararamdaman mo ba? Hindi. Pero kung kasama kita doon. Iba yung experience. Tama? Kaya alam mo ako guys, every time I go to abroad, kasi madalas talaga ako sa Japan, Korea, kasi may mga grupo ko dyan. So ikot na ikot ko yung mga lugar na yan. Yung mga saan masarap kumain, saan yung mga theme park. Alam niyo ba na pag uwi ko minsan, pag nag-Disneyland ako, hindi ko kinukwento sa mga anak ko. Pag nagpunta ako ng magandang lugar, hindi ko kinukwento sa mga anak ko. Minsan pag tinanong nila, di nagpunta ka ng Universal Studios sa good place. Pero di na ako nagkukwento. Why? Hindi nila mararamdaman. Maiinggit lang sila. At ito yung totoo, hindi ako nag-i-enjoy na hindi ko kasama yung anak ko sa mga ganang lugar. Importante na ma-experience nila. Then, dumating yung panahon na kaya ko na silang dalhin sa mga ganong lugar. So, nadala ko sila ng Universal Studios, like nung nagpunta kami Singapore. Meron doon kasi, may nakapag-Singapore dito, taas sa kamay, Universal Studios. May nakapasok sa Water World. Water World, ma'am? Yes, di ba? Kevin Costner, yung movie na yon. Ang ginawa ko sa mga anak ko, bago ko sila dinala ron, pinapanood ko sila ng Water World. Sabi ko, panoorin niyo itong Water World kasi may pupuntahan tayo din sa Universal Studios so makikita niyo yan. So, nung nakapanood nila yon, nung napanood nila sa yung movie, then napanood na nila doon sa Singapore, sa Universal Studios, mas na-appreciate nila. Oo nga, dito nga yun, parang ganyan nga yun, di ba? So, the excitement of experience. So, the same as dito sa product natin. Hindi nila mabivisualize yung taste unless matikman nila itself. Tama ba? So, it makes sense? Okay. So, what else? Initially appreciate the effort and presence. Diba? Pagka-upo, nakaupo na kayo, iniinom niya, ma'am, o kaya sir, by the way, thank you nga pala sa time niyo. Ma'am, sir, thank you nga pala sa time niyo. Alam ko napaka-busy niyo. Pero, tamang-tama po ito at pinaunlakan niyo kami na mapag-usapan natin ito. So, ano yung purpose nito? Initially, we appreciate the effort. Tama? Second, yung pinaka-importante. Any guess? Yes, kasi namang-mindset mo siya na may pag-uusapan kayo. So ano ngayon yung magiging focus niya? Yung pag-uusapan nyo na. So nakuha niyo po? So yan yung mga stages kung bakit kailangan natin gawin yan. Yung impressions na yan. Okay? So what else? Make sure your materials for presentations are ready. So di ba? Ang galing na okay na yung greetings mo eh.
Ang ganda na eh, di ba? Swabe. Nung ilalabas mo yung material mo, inangat mo yung eco bag. Ano epekto? Ay. Nakita nyo po? Nakita nyo? Oh, that is why I'm trying to prepare you guys. Diba? That is the sole purpose of this training. Yung preparations nyo. Diba? So, nung inangat mo eh, kapag lumali na ituloy yung momentum. Pero nung inangat mo yung business bag mo, pag bukas mong gano'n, pag open ng business, kasi usually, inu-open na gano'n yun eh. Nilabas mo yung laptop mo, kaya tablet mo. Diba? Tapos, meron ka pang, medyo sumusosyal ka na, bumili ka pa ng pointer. Yung instant na daliri, meron kang taga-ganon. Eh kung yung taga-slide, ballpen ang gamit mo. Meron pa kung laptop ka, gumagamit ka nito. So hindi ka pumipindot sa laptop, pinipindot mo lang to nasa ilalim ng lamesa. So siya lumilipat na. Tama? So yun na yung pag maka-grade na kayo. Doon sa ibang presentation ko, mapapakinggan nyo yan. So alam ko may mga pupunta ng Nueva Ecija dito eh, for a training eh. Sa parang sinabi sa akin ni Apply Lance nyo, na meron yata Nueva Ecija, this coming July 15, nandun ako yung magpapagsak ng NDO training doon. Okay, so kung nandun kayo, susundan nyo yung ibang mga training modules. Okay? Yan, so make sure na ready yung materials nyo for presentations. So nung nilabas mo yung business bag, nilabas mo yung catalog, nilabas mo yung laptop, ano yung nakikreate na impression? Professionalism business. Big time. Di ba? So dito, nasa stage pa lang tayo ng ganito ha. Okay. Then, ito na. Don't show the products, boxes, or power pack. Okay. Huwag mo munang ipapakita yung boxes o power pack. Bakit kaya? Sige, kayo po yung gusto ko kayo mag-isip. Bakit kaya? Yes. Kasi pag nakakita ng product yan, ano initial thinking? Hindi ka ba nagsasalita? Bibentahan ako, bibentahan ako, bibentahan ako, bibentahan ako, bibentahan ako, bibentahan ako. Tama ma'am? Ay naman siguro ikaw eh. Pag bigla ka nalabasan ng mga wala ng produkto, naka-mindset ka na, shit, bibentahan ako. Diba? O ito malapit, meron pa yan, isa pa. Magtotok kayo, kunwari hindi sa office, kunwari sa neutral area, coffee shop. Eh medyo aligaga ka, ginawa mo, nilabas mo yung mga power pack, lagay mo sa harapan niya, nag-display ka pa ng boxes. O ito, malupit. Magpipayin ba kagad yan? Hindi. Kadalasan hindi, di ba? 90% hindi, di ba? O ano gagawin mo nito sa nilabas mong product? Iligpitin mo ulit yun. At habang nililigpit mo yun, awang-awa ka sa sarili mo. Kasi iligpitin mo ulit siya palabas. Na ang tingin ng mga tao sa'yo, failed presentation. Ano sabi ko kanina? You should always do this business with pride and prestige. Di ba? Nung nag-present ka, wala ka nilabas sa product, pinatingin mo na ng produkto. Siyempre, doon sa presentation mo, nakikita naman yung power pack eh. Tama? Tapos biglang nagtanong, may dala ba kayong product yan? Actually, meron po kaming dala dito. Di ba? May sequence. At least kung hindi mo nag-pain, hindi ka mukhang kahiya-hiya doon na nililig ka. Pag nililig mo, nagkukwento ka pa para hindi halata. Naramdaman niyo ako? May naka-experience ang ganyan? Yung nagtok sa loob ng bahay, paglabas, dala ulit yung power pack. See? So you should do this business with pride and prestige. Diba? Kung hinanapan ka, actually, I have a power pack. Meron kami power pack sa sasakyan. Kunwari ako yung ganito yung estilo ko ha. Actually, meron akong power pack sa sasakyan for delivery namin to. I-deliver na namin to dun sa nagpa-order ng isuyo lang talaga to actually. Kasi sobrang busy. Pero pwede kong ibigay sa ito kung ready na po kayo. Pero totoo, wala namang may-ari. Nakuha niyo po? And even sa mga follow-ups, ganyan din ang ginagawa ko. Kunwari may follow-ups ako. Gusto kong puntahan yung prospect kasi minsan hindi na effective sa tawag or chat or whatsoever, di ba? So parang gusto mo nang bisitahin kasi gusto mo magkaroon ng conclusion eh. Kung magpe-pay ba to, hindi eh. Di ba?
Ang style ko minsan ganito, bro, nandiyan ka sa inyo, papunta ako doon sa kabilang street niyo eh, meron akong kakausapin doon eh. Dahil ako sa'yo mamaya pag sumagot na oo yun, pupuntahan mo siya, kaya totoo, wala na talaga akong pupuntahan doon siya lang. Nakita nyo? Pero dahil kasi ayaw mo magmukha kang cheap, so you have to create a story. That is a white lies. Maganda naman intention mo eh, kaya lang kasi pag ang thinking nila, sila yung pupuntiryahin mo, pupuntahan mo, nag-iisip na sila ng rejections. How to reject you. Diba? At saka ayaw natin maramdaman nila yung tinatawag na hard selling na parang you're being too pushy. Pero nung sinabi mo may pupuntahan ka doon sa kabilang street nyo, pagpunta mo sa kanya, actually may tutok ko kasi yung isang kapitbahay dyan, refer sa akin ng kakilala ko eh. Kung sakaling mag-pay-in yun, iisip ko, under mo sana. Di ba? Under mo sana, pero pag naunahan ka, under ka. Diba? Ay, hindi ako mamula. Okay na kapag mag-pay-in. Di ba? Nakuha niyo po? Okay, so that is, ano yan, sa isang module training ko, how to follow up. Okay, bibigyan ko ng mga skills doon. Okay? Yan, so naintindihan niyo na to? Kung ba't hindi magpapakita mo na ng product? It's okay na maglabas ng sachets, flyers, pero what power pack tsaka produkto. That is old style of presentation. Sobrang luma na yung style na yan. Alam mo yung ganito nga, magpe-present maramihan, kunwari sa minsan barangay, covered court. Ang daming nilagay doon sa lamesa ng produkto. Tapos isa walang bumili. Isa wala nag-pay. Ano gagawin nyo? Nililigpit nyo ng grupo nyo tapos tanongin nyo isa't isa. Payaman pa talaga tayo dito. It's because nag-send na kaagad kayo ng negative. Positive, yes, dinisplay mo yung product. Ba't wala ka bang visual? Kaya nga merong PowerPoint presentation eh. Nowadays, sa mga talks, di ba, wala nang gumagamit ng clearbook. Talagang ganito na, projector na. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, bumili kayo ng tablet or laptop. Kasi kung wala pa naman kayo sa period na magpe-present kayo ng PowerPoint, at least prepare ka na in time. Pwede mo na magamit yun eh. Projector na lang kulang yan eh. Pag magre-renta kayo ng mga function hall, kagaya ng Jollibee, McDonald's, meron na silang ready na projector dun eh. Tama? Ang bibit-bitin mo na lang. Kung like ako, naka-MacBook ako, yung sarili kong saksakan. Diba? Tsaka ito. Diba? And even hindi na nga ako nagpapakita ng cheque, yung bubulat-latin ko yung clearbook ko. Ang ginagawa ko, ang style ko ngayon, sa mga chumi-cheque dito, tip ko rin sa inyo ha. Sa tingin nyo, ano yung mas kumamapanig-maniwala? Yung pinicturan o sining o pinotocopy? Sige. Pinicturan, bakit? Kasi, totoo. Pag pinotocopy, pwedeng in-edit. Pero pag pinicture, ang hirap i-edit niya, tama? So kadalasan mga pinapakita kong cheque ko, naka-picture siya ng cheque mismo. Dati photocopy, di ba yun ang uso? Ngayon, picture ang ginagawa ko. Tapos, syempre, pag pinicture ko siya, pwede ko siyang i-cut, tapos palakihin ko yung petsa. Kitang-kita nila. So, ibig sabihin, hindi rin kung in-edit yun, makakalata yun eh. Di ba? Pero sa picture, hindi talaga. Okay? Then, start the conversation by asking slight personal question. Okay? So, mag-uumpisa yung conversation nyo. Di ba kanina sa tayo napunta, nag-thank you ka, di ba? Thank you sa effort nyo, mama. Salamat po sa time nyo. Then, mag-start nyo na ngayon ng mga tanong ng slight personal question. Such as what? Okay? Dito na papasok yung tinatawag na data gathering. Okay? So, bakit ko sinabing slide? Okay? So, data gathering stage. So, ano yung data gathering stage? Before kayo mag-present, before nyo kausapin ng prospect, you see to it, okay? Kung halimbawa ganito pwede kasi hindi mo na kayo magtutok, pwede nakilala mo ka lang. Or kaya, magtutok ka na mismo o magpe-present ka. So, kailangan mo mag-gather yung mga data niya. Okay? Bakit kailangan natin mag-gather yung data? Sino rito yung marunong magsugal ng baraha sa kamay? Mga usoy, ano ba rito? Pag nakita niyo yung baraha ng kalaban niyo, ano nangyari? Di ba? Nakakagawa ka ng diskarte, paano mo tapaluin yun? Tama? O, ganyan din dito. Pag
Pag nakakuha ka na ng data ng prospect mo, alam mo na kung paano mo bibirahin yan. Di ba? Binibira mo na payaman, yung pala gusto lang gumaling sa sakit. Di ba? Binibira mo ng tungkol sales, gusto pala nito kumita. Kunwari, millennials, kausap mo. O alam mo, dito, nakakatanggal ng arthritis to, ganito, makakaya, ganyan. Hindi naman yun yung gusto niya kumita eh. So you should know. O kunwari, may kausap ka, sinabi mo, naku, baka papatayo ka ng bahay dito, ma'am, ganyan. Hindi mo alam, maganda na pala bahay, hindi pala yun ang gusto. See? You should know the data. Okay? Ito na. Stealth profiling. Ano ibig sabihin ng stealth profiling? Yung hindi halata. Hindi halatang tinatanong mo na siya. So, saan mo sisimulan yung question? It always ends or starts with the civil status. Tingnan mo ang sample ko. Narinig ang sample natin. Kunwari si Ma'am yung prospect. Hi ma'am, good afternoon. My name is Jack Gutierrez. Ma'am, thank you sa time niyo po ma'am. Okay, so on and so forth. Ma'am, matanong ko lang po ma'am, are you married or single? Married. So nung narinig kong married si ma'am, yung mga follow-up questions ko, it always pertains sa magiging married ni ma'am. Tama? Pag ang sinabi niya, single siya, lahat ng mga susunod na questions for single questions na. Okay, tingnan nyo ha. Pag single ang tinanong mo, tatanungin mo na ilang taon? Ma'am, single o married? Sabi niya single. Ilang taon ka na ma'am? Diba? So diba hindi naman tayo mag-i-start doon sa presente sa tanungan na ma'am, ilang taon ka na? So mag-start kayo sa civil status. Nung sinabi niya, kunwari, 28. Okay. Are you in a relationship or totally single? Okay. Nung sinabi niya, I'm in a relationship, talaga? Saan mo nag-work si, kunwari, ilang taon na si Sir? O kaya yung girlfriend niyo, ilang taon na po? Kunwari, sinabi niya, 28 siya, yung boyfriend niya is 30. 2 years ang age gap nyo. Okay, saan siya nag-work? Pwede mo nang tanongin na gano'n. Bakit kailangan natin pusisahin ito? Okay? Ba't natin kailangan pusisahin yan? Okay, yung tungkol sa relationship nung tinatanong natin. Okay, any wild guess? Trip to Hong Kong. Okay. Any wild guess? Sa likod. Okay, so para madali daw natin makausap, paglalaban natin yung data niya. So bakit tinatanong natin, kunwari si ma'am yung prospect ko, natanong ko ma'am, are you married or single? Sinabi ni ma'am, married. Tapos, tinanong ko, talaga, so si sir, ilang taon ka na ma'am? Sinabi ko, ganito edad. Si sir, yung husband niyo po, ilang taon na? Sinabi ko, ganito edad. So bakit ko kaya tinatanong yung tungkol sa relasyon? Sa palagay niyo, bakit kaya? Mga nasa likod natin questions. Makuha yung idea? Okay? What else? Para alam ko rin di-discuss, okay, malapit na. Alam yung pangangailangan? Makilala pa yung tao? Medical condition? Yung needs, okay. Okay, so gusto niyo na malaman yung totoong sagot? Taas ngayon naman yung gusto malaman yung totoong sagot. Okay, the very reason for this is we need to know who has the buying power. Tama? Okay, pwedeng si Sir ang may buying capacity, pero ang may buying power, yung asawa. Pag sinabi ng asawang hindi pwede, kahit may pera si Sir, susunod hindi. Susunod. Vice versa. Girlfriend, boyfriend, di ba? Kailangan mo malaman kung sino may buying power. Kasi, kailangan mo ma-identify kung kailangan siyang i-include sa presentation o hindi. Pag naramdaman mo na ang buying power nasa partner, kailangan
makakausap nyo rin yung makausap nyo yung as yung partner niya as prospect din. Kasi di ba nangyayari itong ganito pagkatas kumakto ka na sasabihin sa'yo, tanong ko muna sa asawa ko. Kahit siya yung may pera, itatanong muna sa asawa. That is the buying power and buying capacity. So yun yung purpose kung ba't tatanungin mo kung sino ang karelasyon. Okay? And then next, parents. Kamusta ang parents mo? Yan, ilang taon na sila? Kamusta na si dad mo? Ilang taon na si dad mo? Ay, si dad, wala na siya. Eh, si mami mo, wala na rin siya. Okay, hindi. Si ma'am, ano na siya? 65 o 68. Okay, ito yung next question. What is this? Paano yung tanong? Paano yung tanong? Paano yung tanong yung, wala rin, medical condition ni nanay? Paano yung tatanong? Ayan. Ito yung common mistakes. Anong sakit ni nanay? Di ba? Minsan, nakala mo okay yung tanong ngayon. Eh, bigla kang sagutin, ay wala sakit si nanay. Alam mo ba na minus one ka na? Di ba? So ano yung tamang vocabulary, yung tamang diction? Kumusta? Kamusta po? Okay, ganito. Ito yung tamang vocabulary. Kamusta ang health ni nanay? Di ba positive? Ngayon, kung meron pang negative to sa health ng nanay niya, siya magdi-disclose. Ay, si nanay, diabetic. Okay. Gano'n na siya katagal may diabetes. Uusisarin mo na naman yun. Ano bang klaseng diabetes yan? Saan niya nakuha? Kasi lahi namin. Okay. So may prone siya sa diabetes in the future. Tama? Yan. So pwede mo sabihin na lahi kasi namin okay. So baka may tendency din sa'yo, ma'am. Diba? So medyo umpisa mo na siya yung mindset. Okay. The next. Kamusta mga kapatid? Ilan kayo magkakapatid? Kunwari, 4. Pang-ilang ka. Ganon. So nagtatrabaho yung mga kapatid mo. Mga may asawa na ba? Yun, nakalagay mo yung data. Then what's next? Source of income. As single, tinanong mo siya, saan ka nag-work? Eto yung nagkukwentuhan pa lang kayo Saan ka nag-work? Saan po kayo nag-work, ma'am? O sir? Sinabi niya, ay ano ko, data analyst ako sa ganitong company. Okay. Tapos, pwede mong tanongin kung empleyado siya, gano'n ka nakatagal? Wala rin, sinabi niya, 6 years na ako dito. Okay. Kamusta naman? Okay, napapagod na ba? Ano usually sinasagot? Pagod na. Oo, di ba? O ano ba sinabi naman niya na, hindi, business ako. Ano pong ino-operate ng business? Kunwari sabi niya, milk tea. O kumusta po ang production, ang productivity, ang production? Pag sinagot niya na, okay naman, pero may time na mahina, yun nga talaga sa traditional minsan, may ups and down siya. So ngayon, ano point? Nakakuha ka na ng data sa simple matrix na ba? Nakita niyo po? So ba't natin kailangan alamin to? Tama yung mga sinagot niyo kanina. Mas magiging easier sa'yo ma-identify kung saan mo siya bibirahin na aspeto. Pwede combine. Kung sinabi mo na, alam mo lang idea na ipabrag mo sa kanya, ganito. Yung guyabano. So lahat na naglalaro sa isip mo na product natin na relevant doon sa sakit nila, yun yung i-feed mo sa kanya. Ang tawag doon preselection. So nagkakaroon na agad ng preselection yung tao. Halimbawa, ang kausap ko, diabetic, sabi niya diabetic. So ang isa-suggest ko, pag nag-present ako, I strongly suggest, it's either the Insucheck or yung Guyabano Premium namin kasi yun talaga yung makakatulong ng malaki sa health ng mama mo. Tsaka sa'yo din at the same time. So hindi ko na-explain yung iba kasi that's a waste of time. Kasi kung pinresent mo lahat yun, baka hindi ka matapos mag-present. Ganito na siya, Inaantok-antok na. Tsaka parang ganito yan. Ikwento ko sa inyo yung buhay ng kapitbahay ko na hindi nyo kilala. May pakialam pa kayo ron? Wala. Tama, di ba? The same thing yan. Ang kinukwento, pinag-uusapan natin, diabetes, kinukwento mo yung cancer, kinukwento mo yung hika. Anong pakialam nyo sa mga sakit na yun? Ang importante sa kanya, kung ano yung kailangan niya. Yan lagi yung tatandaan yung every time you do the presentation. Kung ano ang kailangan ng prospect, yun lang yung bibigay mo. And that way, makakat nyo yung time ng presentation nyo. Hindi nyo na kailangan i-brag lahat.
Nagigets nyo? Okay. Pag married, ganito ang tanong. Ilang taon ka na? Di ba? O kung sa asawa mo. Okay. Ayan, ilan ang anak mo? Anong edad? Medical condition, source of income. O, ayan na. Yung asawa mo, sa nag-work. Nakita niyo po? Okay. Tapos, eto na. Ito yung medyo crucial. Ayan. Residence status. Saan kayo nakatira? Dyan lang sa ganito. Sa kanina, renting kayo. Diba? Alamin mo yun kung nag-rent yan. So, ano narinig mo renting, magkano upa? Kunwari, 10,000. Kung bigat naman. Sa totoo lang, pinabibigat mo lang talaga sa kanya yun. Kailangan niya maramdamang mabigat yun. Kasi bakit? Papasok natin yung negosyo mamaya. Tama? So, nung na-present mo na, tingnan mo, hindi nyo na kailangan magrenta in the future. Pagtulungan natin ito, makabili kayo ng bahay. Nagigets nyo? Okay. Alam nyo, doon sa ibang mga training module, medyo napakakakala kasi gusto ko mag-insert ng ibang mga input sa inyo kasi baka hindi tayo magkita uli matagal pa. Okay. Pag nagpe-present tayo, bibigyan ko kayo ng tipa. Pag nagpe-present kayo, may minamarket kayo. Ano minamarket nyo? Features, benefits, or result? Parang Barbie yun, ano? Okay. Pag sinabi natin features, kunwari, kukuha tayo ng isang example, ha? Okay. Ito, incenses. Yan. Yung incenses natin, ano ang features ng incenses? Benefits yun. So ito, turuan ko kayo maka-identify ng features, benefits, and result, ha? Para alam nyo kung ano bibitawan nyo. Pag sinabi natin incenses, ang features nito, meron siyang 5 gulay. Agree? Yes. Ang isa sa mga features niya, meron siyang maca extract, horny goat extract, wheat extract, ano to, ashwagandha extract, at L-arginine. Yun yung features. At ang gamit na sweetener is stevia. Hindi stevia, stevia. Stevia, okay? So stevia, kasi pag narinig kayo naman, i-correct kayo nun for sure. So hindi siya stevia. Parang process, it's process. Diba? Yan, pag narinig ka naman, correct ka lang. Okay, those are the features. So what are the benefits? Ano yung benefits ng incenses? Alam na alam nila bro. Ako, ito ko lagi, pag ininom mo ito, pag ininom mo ito, maging 18 inches siya. Okay. Ayan, okay. So, pag sinabi natin benefits, anong benefits ito? Pag sinabi natin yung maca-extract po, kasi ganito po yan. Yung ganito, yung ano po, yung L-arginine, ganito po yan. Yung horny goat extract, ganito po yan. Okay. So, those are the benefits. Okay, sabi nga daw po, gaganahan kayo sa sex. Di ba yung lagi natin, lagi natin sinasabi? So, those are the benefits. So yung horny goat extract po, ganito po siya, mayaman po siya sa ganito, kasi may vitamin C na rin po ito. So those are the benefits. So how about the result? Okay? So this is the result. Nako sir, ganito yan ha. Nako sir, pag ininom mo yan, talagang si Kapitan, talagang hindi mababali. At talagang matindi ang labanan, ang ikakunting mga panday. So nakita niyo yung difference. Okay, para mas makarelate kayo, ganito ha. Masasite ako ng example ha. Bibili ako ng kotse. Ito totoong nangyari to. Bumili ako nung way back 2017 ng Ford EcoSport. Okay, so ngayon meron akong isa pang sasakyan which is the Toyota Wigo. Pang-ikot-ikot yun. So yung Ford EcoSport, yung time na yun, bibili ko siya way back 2017. Pumunta ako dito kay Ford Libis. Pagpunta ako kay Ford Libis, may pumapapasok ko, sinalubong ako ng ahente ng kotse. Anong sabi sa akin? Nung tinignan ko yung Ford EcoSport. Sabi na ko, sir, alam mo ba ito, 1.5 cylinder to. Tapos intelligent braking system. Tapos, ang ride nito, sir, malambot, hindi, taga-manibere, hindi ka mapapagod, which is totoo yun. Totoo yun. Then I may suggest, sir, yung manual transmission. Kasi medyo, yan ang walang issues. Yung, kasi yung matic, maraming issues. Okay.
bumili? Manuel. Sa Commonwealth. Kasi alam mo kung anong binenta niya sa akin? Result. Aanin ko yung technicalities. Kailangan ko result. The same thing sa product natin. Ang ibenta nyo result. Ma'am, pag ininom nyo po yung guyabano, di ba? Pag ininom nyo yung guyabano natin, di ba? Kanina may nag-usapan natin guyabano, may diabetes. Ma'am, pag ininom nyo yung guyabano, pwede ko sabihin sa kanya na, ma'am, mayaman yan sa vitamin C, mape-prevent yung pagtaas ng blood sugar mo. So yun yung benefits and features. Pero this way, ito yung ibabanat ko as a result. Ma'am, pag ininom nyo ito, ma'am, hindi po mag-trigger masyado yung blood sugar nyo, lalo na control diet kayo. At alam niyo po ba yung trigger effect nito? Mas malakas ang energy mo, mas makakapamasyal ka, mas magbibigay mo yung time mo sa mga anak mo, mas okay, mas hahaba yung buhay nyo. So that is the result. So nakita niyo yung difference. So you always say the result, not the technicalities. Kasi tignan mo yung dalandan, marami bang dalandan sa labas? Na juice? Tanglang meron eh, toklak lang meron eh. Di ba? Ano, makikipag ganunan ka dun sa ingredients nila, sa features nila? Hindi. Di ba? Ano, pag-uusapan niyo ba na parehas kayo mayaman sa vitamin C? Hindi. Pag-usapan niyo ano yung resulta ng Vita Plus pag ininom niya sa katawan niya. So that is the difference between features, benefits, and result. Sabi natutunan kayo? Yes! Okay, so ito, pangpa 8 inches. Okay. Okay, so yan na. So resident status, so alamin mo, kailangan bumigat sa sitwasyon niya. Pero sinabi niyang own. Yung bahay na tinitira namin, amin na yun. Paano pag ganun? Are you planning to renovate in the future? Sasabihin niya, gusto ko magkaroon ng ganito. So may idea ka na rin. O sinabi niyang extended family, ay naku, mas lalong maganda. Ma'am, nakatira kayo sa biyanan. Naku, for sure, gusto niyo na bumukod. Ama? Yes, so later on, babalikan mo yun. Okay? Ayan. Data processing. Formulation of personalized script based on economic status, based on medical condition. Okay. Sa based on economic status, financial or salary profit. Okay. So, tignan mo yung buhay nila at i-assess mo kung may pera to o wala. Okay. Second, emotional. Okay. Or sa mga children, sa mga anak. Ano ibig sabihin ng emotional? Pag bibirain mo yung status ng mga bata, dapat emotional. Ano ibig sabihin ng emotional? Wala rin, nung narinig mo ang trabaho niya. Data analyst, tapos asawa niya walang trabaho. Naramdaman mo yung sweldo niya, hindi ganun malaki, lalo na nang tinanong mo siya. So sinabi mo sa kanya, ano ba papangarap mo para sa mga anak mo? Siyempre gusto ko mapag-aral, ganito, ganyan, ng college. Okay. So doon mo na, pwedeng doon ka na gumawa ng script na paano mo pag-aaral sila, paano pag nagkasakit ka, di ba? So yun, so paano mo masisecure yung future ng mga bata? So dapat maging emotional yun para sa kanya. Kasi kahit ako nung tanongin ako ito isa sa mga natutunan mo to. Kasi ang dami mong insurance na kinuha, may mga insurances ako. So lahat ng mga insurances ko, magaling yung ahente ko kasi dinali niya ako sa emotions. Alam niya sobrang mahal na mahal yung mga anak ko. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, paano kung may mga unforeseen event, may nangyari sa'yo, paano yung mga anak mo? Paano ma-secure yung pag-aaral nila, wala ka na. Yung asawa mo, walang trabaho. Kung ako sa'yo, kunin mo itong ganitong plano. Di kinuha ko, then later on, binira na naman ako. Ano sabi sa akin? Alam mo, sir, ang hirap yung pag magkakasakit yung mga bata, tapos dadalhin mo ng ospital, kahit may pera ka, mauubos yung pera mo. Maganda kung may HMO ka, meron kami. Kumuha rin ako. Binibira na ako sa emotions. Di ba? So, nakita ko na pwede niya apply sa atin. Na pag meron kayong kakausapin, titirahin nyo lagi yung emotions nila. Yung security ng mga mahal nila. Nakuha? Lalo na kung nakita mo na medyo hindi ganun kaganda ang financial status. Okay? So what else? Wants. Mga material yan usually. Or experiences. Like nung minsan, sinabi sa amin ng upline ko, sabi niya sa akin, Jeff, sabi niya, ano ba mga pangalan mo sa mga anak mo?
Sabi ko, syempre, gusto ko silang maka-experience sa kamapinan ng mga ganito. Sabi gano'n, paano, na-imagine mo na ba na yung mga anak mo madadala mo sa abroad? Sabi ko, nga, no? So, doon ko na-realize na may mga gusto pala ako na hindi ko kayang kunin kung hindi malaki yung kita ko. So, pwede mong birahin ang prospect mo, makagawa ka ng script na paano mo yung anak mo, babae, yung lugar nyo, di ba? Parang masarap kung may sarili kayong sasakyan, kung may sariling sasakyan yung anak mo, or kaya convenient kayong nakakalis, hindi nyo kailangan magsiksikan. So, doon, yan yung mga wants. Ano pa? Retirement. Anong plano mo pag nag-retire ka? Siyempre, pag nag-retire tayo, hindi naman natatapos yung bayarin. Tama? So, ang First Vita Plus, di ba, naglalaro na sa isip mo pag pinresent mo to, kahit 70 ka na, kung yung mga dealer mo, Gen Z, tuloy-tuloy ang checking mo. Tama, mali? Tama. See? So, mamaya, ilalatag mo yun. Okay? Then, medical disability or loss of revenue. So, bibirahin mo siya pagdating sa mga sakit na. So, lahat ito, kayang i-provide the First Vita Plus basta kumikita ka. Tama, mali? Then, pasok tayo sa medical-based condition. O, ito na. Halimbawa, yung prospect mo, health lang ang gusto. Kunwari, ang kausap mo ang edad 75 years old, tapos stroke pa kalahati. Ano kaya masabi mo sa kanya na, ano ba gusto mo makapamasyal sa abroad? Hindi, ano gusto niya? Health. Tama? So pag naramdaman mo ang prospect mo, health ang gusto, ipapaliwanag mo yung health issues. Tapos yung health issues ng mga anak niya, health issues ng parents niya. Kung ang kausap mo ganyan may medical condition. Usually, may end up to product use only or direct selling. So kadalasan, pag ang prospect mo, ang interest ng produkto, ibigay mo pa rin. Ibigay mo pa rin yung presentation na nararapat para sa kanya. Kasi may mga taong ganito, like example, meron ako nakausap, super yaman talaga, bilyonaryo. So alam mo na kahit papapihin ko yun, ano lalabas? Mag-record ba yun? Hindi! So ano wala kakalabasan? User lang. So ginawa ko, dinabihan ko yung binenta ko sa kanya. Saan ko siya binira? Lahat yan. Personal, children, parents. Mayayaman, takot mamatay. Diba? Yung mga anak, ayaw niya magkasakit anak niya, of course, priority niya yun. Parents niya, syempre, gusto niya mahumaba ang buhay, tama mali. O di lahat yan, inalam ko lahat yung mga medical condition, binentahan ko ng produkto. So usually, nauuwi lang yan sa direct selling. Okay? At ako, ang technique ko, hindi ko na ino-offer ang power pack dyan. Tip ko sa inyo, huwag nyo nang i-offer ang power pack. Kung alam nyo gagamit lang. Kasi pag in-offer mo power pack, ano mangyayari? Magiging kasali. Pag kasali, ano kasunod na hingin? Discount. Tama? Pagkatas ang discount, ano ang susunod? Uutusan ka na. Tama ba din? Pag inutusan ka, less 25%, nakita ka? Wala. Kung binenta mo sa kanya ng as issue product, tinitubo ka 25% lagi. Nakita niyo po? So, depende sa kakausapin nyo kung ano yung kakalabasan ng pag-uusapan nyo. Depende doon sa script na nakita mo. Kailangan i-create. Okay? Rehearsal or equals to preparation. Tailored fit message or presentation. Okay? Address your prospect by their name. Sir or ma'am. Okay, ganito yan. Kailan natin ina-address ng sir or ma'am or by their name ang mga prospects? Okay. Siyempre, pag hindi pa kayo, paano pag nagkakilala na kayo? First name. Sir, ma'am, hindi close? Okay. Anyone guess sa likod? Meron bang guess? Okay na? I-disclose natin? Okay, ganito yan. Pagkasing edad nyo, wala rin, kasing edad na parang na-figure out ko na si ma'am, halos malapit sa edad ko, ilang taon na lang? 41, I'm 43. Your name? Melody. Melody. I will call you Melody. Ma'am, how old are you? 55. Possible na pa what's your name, ma'am? Joy. Pwede pa kita tawagin na Joy? Pwede pa. Pero pag ang kausap mo na, sir, how old are you, sir? Ilan taon po ba? 60, how about you, sir? 58.
60? I-address ko na ng sir to. Sir, how old are you, sir? 57. Kayo, mami, ilan ba? 74, ma'am. So, ano yung natutunan niyo doon? I-address mo by their name pag malapit ang edad sa'yo. Why? To create a neutral, not superiority complex. Imagine mo, mas bata sa'yo, tinatawag mo ng ma'am. Tinatawag mo ng sir. Ang tingin mo kasi doon, sign of respect eh. No. Take note that you're eyeing for a business partner, not an employer. Hindi tayo naghahanap dito ng employer natin. Pag in-address mo ng ma'am yan, ano dating? Superior sa'yo. Mas mataas sa'yo. Di ba tinatarget natin business partner? So kung business partner tayo, magkasigitan tayo, tawagin ka sa pangalan ko. Pero dahil mas matanda sa akin ang kausap ko, 70, 65, of course, that is a sign of courtesy. I-address mo ng ma'am during the presentation. Pero pagkasali na, ano na ang tawag ko kay ma'am? Not upline partner. Kaya nga, pinanganak yung term na partner eh. Saan nyo ba talaga ginagamit yung term na yan? Di ba? So you should address your prospect by their name kung malapit sa edad mo. Tama ba, Joy? Are you getting me? Ma'am Joy? Are you getting me? Melody, are you getting me? You should address them by their name kung kaedad mo halos. Kasi pag in-address mo sila ng sir or ma'am, tapos mas may edad ka sa kanila, nagkakaroon ng tinatawag ng superiority complex. Yung superiority complex, yung parang ang dating mas mataas sila sa'yo. Eh di ba hinahanap natin dito yung neutrality? Yung ma-feel nila na kung ikaw, kausap kita by your name, ino-offer ko sa iyo yung business. Kasi when you start to address the person higher than you, mas mataas ang status sa'yo, paano mo pa kukumbinsihin yan? Nakukuha ko? Yes. So, are you getting? May natutunan pa kayo doon? That is business psychology. Okay? Then, based on prospect situational status, so ang sabi, tailored flip message, based on prospects situational status. So, kung ano yung status ng prospect mo na nakuha mo dun sa data na nag-gathered mo, dun mo na ngayon ibabase yung sasabihin mo sa kanya. Tandaan nyo, pag nag-present kayo, dapat laging pabor sa kausap mo. Ano ibig sabihin nito? Okay, ganito yan ha. So pag may kinausap kayo, hindi nyo kailangan ng resulta ng upline para lang mapasali nyo yan. Otherwise, ang mentality mo, gusto mong yabangan to, mainggit para sumali. So that is motivation. Pero ano ba talaga ang kailangan ng tao? Saan ba talaga sumasali ang tao? Dahil dun sa kotse ng upline? Dahil ba dun sa bahay ng upline? O dahil dun sa makukuha niya pag nag-vitatas siya? Diba? So dapat dun yung dalhin yung usapan. Kaya nga, di ba ano sabi ko sa inyo, ano ibebenta nyo? Kasi ang First Vita Plus, ang features natin, may produkto, may opisina. Ang benefits natin, pwede kang kumita ng 300,000 may marketing plan. Tama? Ano yung result? Magiging maganda buhay. Nakita niyo po? So, ibig sabihin, pag meron kayong kinausap, yung message mo, o yung presentation mo should be or papunta doon sa point na marirealize niya na kailangan niya yung First Vita Plus. So hindi kailangan tignan kung may resulta ka. Hindi kailangan makita na nakapit. Kasi yung iba sasabihin, hindi ako makapag-present kasi wala pa akong chiki. Diba? Wala pa akong kutsi. Hindi kailangan ng kotse dito. Ano, nakabili ka ng biyo sa tingin mo, superior ka na? No, paano kung kausap mo, naka-Altis, naka-Fortuner, naka-Land Cruiser, sige nga. O naka-Fortuner ka, kausap mo, naka-Land Cruiser, sige nga. Kasi kung ang baseline mo para mapapili ng tao, nang dahil sa kayabangan, maniwala ka kapatid, mas maraming natatornong sa taong nayabang. Yes. Di ba? In that way, kung ang presentation mo, ma'am, pag ginawa niyo po ito, yung mga anak niyo kanina, problema niyo mapag-aral sa college, ma'am, ito yung solusyon. Makakapagtapos yung mga bata na kahit dumating yung point na papunta tayo lahat doon, wala na kayo, na-secure mo na yung future nila nang dahil dito sa naging decision mo sa pagsali mo sa First Vita Plus.
Nakikita nyo? So ano binenta natin? Result, emotions. So in that way, kailangan pa bang hanapin? Ikaw ba, ano na meron sa'yo? Hindi na. Sino na napresentahan ng insurance dito? Napresentahan ba kayo? Ang tanong, sir, tinanong mo ba yung kausap mo kung may bahay, kotse, lupa? Wala. Ano pinag-usapan nyo? Di ba lahat tungkol sa'yo? Lahat na kailangan mo, yun yung pinag-usapan nyo. Exactly the same pag pinag-present nyo kahit plus. Kung ano kailangan ng prospect nyo, yun ang i-fit mo. Kasi yun yung purpose kung bakit ka nga mag-present para sa kanya, hindi para sa sarili mo. Ako, naiintindihan niyo po? Okay. Create question and answer during the conversation. Okay? So dapat nagtatanong ka, sumasagot siya. Okay? So that is a sign of good presentation. Then what else? Listen attentively, don't interrupt. So every time na ang prospect po, nagsasalita siya, you listen attentively. Okay? Huwag mong i-interrupt kasi may ganitong attitude yung mga hindi sanay sa sales. Pag nagsalita yung kausap niya, tapos may narinig siyang triggering words na meron siyang same experience, ano gagawin? Ikakat sa ikukwento yung kanya, natigilan yung nagsasalita. So that is a very bad habit. Hayaan mong may unload niya everything. Pag nai-unload na niya lahat ng gusto niya sabihin, ang sasagot mo, sa totoo lang, nararamdaman kita. Totoo po yan. Tapos, meron din akong same experience, pero grabe po yung sayo. Awa niyo po, hayaan mong mailabas niya. Kasi pag nailabas niya yung gusto niyang sabihin, that is a sign of good conversation. And alam niyo ba kung anong effect nun? The person you're talking will begin to like you. Mag-uumpisa na magustuhan kanyang kausap. Okay? Kasi nagkakaroon kayo ng open conversation. Yung mga rookie na nagpe-present, yung mga wala masyadong alam sa sales presentation, eto may mga dealer na pag nag-talk dire-diretso, walang tigil yun. Walang chance makapagsalita o makapag-isip yung prospect. Hindi yan tumitigil kasi ang thinking ng nagsasalita, pag huminto siya, baka mabigyan niya ng pagkakataon makapag-isip yung kausap niya. Alam mo ba na nagiging pleaser ka o hard selling? No. A good presentation, it is always a two-way conversation. Kung nagpe-present ka, dapat nagsasalita din yung kausap mo, nag-uusap kayo. Kasi doon mo malalaman nyo kung naiintindihan ka niya o hindi. Nakuha? At ito yung malupit, hindi mo na nga alam kung kailan maihinto pag ikaw lang yung nagsasalita. Di ba? Nauuwi ka na sa hindi mo alam paano mo tatapusin yung usapan nyo kasi feeling mo pag hininto mo tapos hindi pa siya kumbinsido, parang kailangan pa rin magsalita na magsalita. So that is a bad habit. Di ba? Okay? Then what else? Make the rock light. Ito na yung sinasabi ko kanina. Kung pinag-uusapan nyo yung pera, binuworry mo yung kausap mo na 9,000 pesos, minsan hindi mo mapapagpalabas. Sino rin yung naka-experience na 9,000 pesos, hindi pa rin di ba, nag-talk. Tapos 8,999, hindi naglabas. Sino naka-experience? Pero alam mo may pera. Di ba? Napansin nyo? May pera, alam mo may pera, pero hindi naglabas. Di ba? Pero ito, napansin nyo minsan, walang pera pero naglabas. Nagawa ng paraan. Meron kayo naka-experience sa ganyan? Yes. It is simply because nasabi mo yung mga tamang sasabihin. So, what is the meaning of making the rock light? Okay. Sa team namin hindi uso kung 11,000 o 15,000 yung pinag-uusapan na power pack. As long as ma-highlight ko sa'yo na ito kailangan mo. Kunwari, kausap kita, ma'am, lahi yung stroke. Ano sasuggest ko sa'yo, brata? Fruit and veggies with mangosteen. Kasi why? Alam ko na yung fruit and veggies with mangosteen maganda sa ugat. Nakakapag-prevent ng aneurysm, nakakapagpababa ng blood sugar na may trigger na yung diabetes at pagrubok ng mga ugat. Okay? Nakakapagpaganda siya ng blood circulation, so nape-prevent niya talaga ang high blood pressure at stroke. Yes ma'am, 11,250 yun. Sinabi mo sa akin ang mahal. Ang sasagot ko sa iyo, yes ma'am, medyo pricey siya kung sa paningin mo, pero may mas mura kami, yung tig 8,999 which is the Dalandan variant. Pero ma'am, hindi ko nakitang ganun ka-effective yung compare sa fruit and veggies with mangosteen. Pwede nyo lang
ang bilhin mo, ma'am. Kaya lang, ma'am, ang question, nandun ka na sa point na gagastos ka, siguraduhin mo na yung bibili mo, mas effective sa'yo. Nakita niyo po? So, iparamdam mo sa kanya yung value nung pinipresent mo, nung kailangan niya, para hindi niya i-evaluate yung ilalabas niya. So, ano yung making the rock like? Pag sinabi niya, okay, sige, I'll get the fruit and veggies with mangosteen. Sige, fruit and veggies with mangosteen yan, 11,250. Bigla akong sinabi, sige, ganito na lang para mabawi natin yung benta natin. Ano yung naging doktrina ko kanina sa inyo kanina? Iinumin. Pinapili mo, tapos bibenta nyo. Kaya ngayon yung tanong bakit mo pinag 7 hits, tapos ano gagawin nyo sa 7 bag? So doon mapunta yan sa direct selling. At ito yung masakit, kadalasan sa nag-multiple heads na wala. Kasi na-burnout sila napaso Tapos galit na galit pa yan sa upline kasi bakit sabi tutulungan ako, hindi mo ako tinulungan ibenta to. Nagka-expire na. Tapos hanggang sa pinita na ng mura. See? So dapat, you should always look for the longer term of relationship with a relationship. Every time I do a presentation, kahit alam ko mayaman yan, kung tingin ko naman potential na mag-mentor, sinasabi ko sa iyo, go for 3 heads. Ikaw, anak mo, ang asawa mo. Then pag naintindihan mo na yung business, then tsaka ka magdagdag sa ilalim. Diba? So, wag mo na, palis na yung style na, hindi kasi darating yung time, pag sisisihin mo kami, kasi hindi ka namin in-offer sa ito. No. Siyempre, tinitest market yun Hindi mo naman sigurado kung tutuloy ito Diba? So, paano mangyari din sa product niya? Kung talagang gusto magdagdag ng account niya, magdadagdag ng account yan. Okay? Gesture and behavior. Ayan, matapos na tayo. Sit properly, straight spine. Okay? Patingin nga ng sit properly with straight spine. Ayan. Kaya kayo inaanto kasi nag-slouch kayo Okay? So, straight spine. Okay? Then, eye contact when delivering a statement. So, nung sinabi ko kay Ma'am Joy, ang ganda mo, honestly. Diba? I'm looking to your eyes directly. Diba? Nung sinabi ko, sir, asenso ka sa first bite up, tapos kung itatry mo to. Diba? Tingnan mo ng diretso sa mata. Kung di mo kaya titigan sa mata, tititigan mo sa kilay. Ano bang akala ni Joy kung nakatingin ako sa kilay niya o sa mata? Diba? Pero it's the same, parang tingin mo nakatingin sa mata. Tama? So kung di mo kaya tumitig ng diretso sa mata, titigan mo sa kilay. Baka makita mo pa kung hindi pa nakaya. Diba? Okay. What else? Speak softly with slight modulated voice. So yung tono ng boses natin, ginagamit natin to, depende sa statement na binibitawan mo. Pwede ko ba sabihin sa'yo, bro, ano pangalan mo? Kenneth, iyaman tayo dito. Pwede bang gano'n kung nag-deliver ako statement sa kanya? Or pwede ko sabihin ng Kenneth, pwede tayong masenso dito. Nakita niyo po? Alam naman natin gamitin yung boses natin Di ba? Sa mag-asawa na nga lang di ba? Pag nag-aaway, grabe yung boses niya mga yan, di ba? Alam mo, ang boses natin, nagagamit natin siya, depende, di ba? Minsan, nami-misinterpret ka nga sa tono ng boses mo Tama? So, dapat alam natin siyang gamitin. Mag-asawa na nga lang, di ba? Kahit wala nga boses, nagkakaintindihan. Pagka nagkatindigan, alam na, maliligo na pala. Di ba? Katitulog na. Diba? Walang boses-boses yun. Tama? Pero minsan, nagsisigawan na hindi ko yung nagkakaintindihan kasi hindi nagkakaintindihan yung puso. Diba? Kaya nga sabi ko, pag nagkakaintindihan yung puso, ginamitan mo pa ng maayos na boses, nagkakaintindihan kayo. Diba? Sir, okay ma'am, gawin mo yung first bite up kasi hindi para sa amin, para sa sarili niyo, para sa pamilya niyo. Kahit mahina nga boses mo, modulated, makaramdaman niyo yung statement mo. Okay? Use hand gesture as second language. Nung sinabi mo, meron po kami ibang gulay sa first bite of this. Diba? So, yung hand natin, that is a second language. Yan yung nagbibigay ng statement doon sa sinasabi mo. Manari, sinabi mo na dun po. Actually, marami na pong umasenso dito. Diba? So, nagbibigay siya ng statement yung kamay natin. Okay? So, pero hindi mo siya gagamitin frequently. Depende lang kung meron kang gustong i-point out. Okay? Then, talk with a smile.
Subukan nyo mag-present o magsalita na nakangiti, matatapos kayo ng nakangiti. Pero subukan mo umpisahan ng nakasibangon, matatapos kayo ng nakasibangon. Subukan mo bang umiti, ang hirap sa pakiramdam. Okay? Yan. Then, for our last slide, first impressions are important. But the last impression will leave with the customer will leave the most lasting impression. So meaning, yung 50% na sinasabi natin lang is the initial impression. So if you make a good presentation and good conversation, tataas po yan. At yun yung magiging lasting. Yun yung tipong pagkatapos mo mag-present, ang sasabihin lang siguro pagkalikod ko, ang galing mo nag-present, sobrang naintindihan ko yung pinaliwanag. And that will make you a good leader of first confidence. Okay, so yun yung edge natin for this 2024. Baguhin na natin yung style, saan natin pepresentahan, paano natin sila kinakausap. Alam ko mga partner, sa haba ng pag pinag-usapan natin, this is 2 hours and 30 minutes. Ang tagal. Hindi lahat yun natandaan nyo, tama ba? Lahat ng nakinig dito, hindi lahat ng sinabi ko na-absorb nyo. Pero for sure, merong natatangi. Meron kayong natandaan na parang tumago sa'yo. Yun yung umpisahan mo, dun ka mag-umpisa. Kasi yun yung start ng growth mo. Okay? Yun yung start na natututo ka na pala. I-practice mo siya. Pag in-practice mo yung habit na yan, magiging talent. Yung talent na yan, magiging skills. Yung skills na yan later on, may tuturo mo na siya ng magaling. Okay? So, great Vita morning and thank you so much for staying. And thank you so much for learning. And guys, I hope to see you soon sa mga future trainings natin sa mga product centers. So, pupuntahan ko po kayo. So, great Vita morning and thank you so much.